Ay parang timang. Magandang araw mga timang, December na naman. Ano kaya magandang negosyo? Iniisip ko kung anong pinakapatok na paninda ngayon. Yung mura lang sana ang puhunan pero times 3 ang tubo. Yung parang papaya ang dating, mas malaki, mas masarap. Hindi mo na kailangan tikman, basta makita mo lang na malaki, solve na. Kumbaga sa Ingles, big is better than small. Bago yun ah. Ewan ko lang kung alam nyo yun kasi ngayon ko lang naisip yun kaka-freestyle. By the way, meron akong papaya dito, hinati ko sa gitna. Para solve na, dalawang papaya hawak ko, kaliwat kanan. Tulad ng mga normal na papaya, may itim din to sa loob. Pero tatanggalin ko yan kasi hindi naman ako mahilig sa maitim. Tsaka hindi daw yan nakakain, sabi nila. Pwede mong tikman pero masama lasa niyan. Pagkatapos kong tanggalin yung mga buto, isiset aside ko muna at itatapon sa basura. Oo nga pala, ba't ko pa isiset aside, itatapon ko din pala sa basura. Diretso ko na to sa plastic labo para itapon. Panalo talaga tong nabili kong papaya kasi 60 pesos lang. 60 pesos, ang laki, hinog pa. Sariling tanim pa daw to ng kapitbahay nila, kaka-harvest lang nila. Uy, masama yun. Siyempre hindi, tanim nila to. Meron ba namang kapitbahay na mamimigay ng papaya nila tapos malaki pa? Mahuli ka nga lang ng kapitbahay mong nakatingin sa papaya niya, nagagalit na eh. Yung pa kayang lalapitan mo at hawakan mo, baka pabarangay ka. Kaya para di ka pabarangay, magbait-baitan ka kapag nakita mong malaki na yung papaya. Masarap pa naman tong papaya, pangpalinaw ng mata, pangpatalas ng amoy, pangpalawak ng imahinasyon. Yung pakilala ko nga eh, maliit pa lang yung papaya, ang dami na agad niyang plano doon. Keso papalakihin daw niya ng maayos, lagi daw niya didiligan, at higit sa lahat, hindi daw niya papahawakan sa iba para hindi malamog. Pangit din kasi yung papaya na lumaki tapos lamog, lumalaylay. Iba ata yun ah. Dahil masyadong malaki tong nabili kong papaya, kalahati lang muna kakainin namin. Ilalagay ko muna sa ref para lumamig. Sabi nga ng anak ko gawin daw namin shake yung papaya para masarap. Hindi ko alam kung totoo, pero iniisip ko, masarap ba i-shake yung papaya? Hindi ba mag-iiba yung lasa niya kapag sinake-shake? Baka kasi maglasang pawis. Aray ko! Tarantado! By the way, all goods na yung papaya, tapos ko ng balatan. Oras na para kainin, nakatingin na nga to si Jello sa papaya. Sakto lang yung tamis niya, hindi rin lamog. Sana meron pa magbenta sa akin ng ganto. Ito yung anak ko, natatawa sa mga sinasabi ko sa papaya. Lalo na nung sinabi ko sa kanyang huwag siyang kakain ng papaya na shinake. Okay lang kumain ng malamig na papaya basta hindi shinake. Pero siguro masarap din yung papaya na sinake kung may halong ibang prutas tulad ng mangga. Tapos lalagyan ng gatas at yelo para malamig. Kung usapang malamig, sa akin na kayo bumili ng RH, laging malamig. Palagi ako merong tinda niyan, nauubusan lang pag wala. Hindi ako nawawalan pag meron. Nagbibenta rin ako ng baso-baso basta babayaran mo ng buo. Nagpapautang din ako ng alak sa mga nabitin sa inuman basta bayad muna. Alam ko kasi pakiramdam ng nabibitin sa alak. Kaya bago kayo magsimula mag-inom, mag-deposit muna kayo sa akin ng 1K. Yung 1K mo, panalo na yun. May 3 mucho ka na, 2 camel, 5 dingdong at 5 max na rin na pula. O diba, sulit na sulit ang 1K mo. San ka pa? O paano? Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman po, please.